Sabi ko, fix kami ni Ian. Siya, 2 sulit. Kanina siya rin nagsulit. Pero na bukas, dinideclare ko, wala na yung sakit ng tuhod mo. Purihin ang Panginoon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Talaga pong napakabuti ng Diyos, ano? Sabi ko, Pastora, nakaprepare ka na. Ikaw muna. Purihin ang Panginoon dahil talagang medyo naubos-ubos yung pusis ko kanina. Mabuti nagka-generator. Kung hindi talaga bubos talaga gas-gas ang pusis natin. Talagang sabi ko nga, may mga bagong audience kanina at alam mo naman yun eh. Kumbaga, kung titignan ko yung level na kanilang pinag-aralan, mas higit sa atin. Kaya, siyempre, pero nakikita ko talagang tutok na tutok sila. At panay ang amin. Makikita mo yung natutuwa sila. May nagsabi pa na, gusto ko dito na lang eh. Magaling ng Panginoon. Gusto ko dito na lang kami magsimba. Salamat sa Panginoon. Sabi ko siguro may purpose sa Diyos kaya pinalaki niya ang lugar na ito. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Sana po maramdaman natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Sa bawat araw o sa bawat ginagawa natin, maramdaman natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sa pamagitan ng Espiritong nananalaytay sa ating mga buhay at siya po ang nag-aaral sa atin. Ang sabi po sa Roma chapter 8 verse 24 hanggang 30. Ang sabi po rito, naligtas tayo dahil sa pag-asa nito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Di ba tayo, umaasa tayo sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Mas masarap yun eh, mas excited ka. Kaysa ron sa bagay na alam mo na. Di ba pag may mga kasamahan ka na sinusurpresa, pero alam mong kasamahan, di ba? Nasa surpresa lang, yung hindi nakakaalam. Pero yung alam na, parang hindi siya excited. So sa ating paglilingkod sa Panginoon, sabi niya rito, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Sabi sa 25, ngunit yung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, ito po ay hinihintay natin ng buong tiyaga, buong pag-asa. Nandun yung puso mo na talagang naghihintay ka na mayroong kasiyahan, mayroong pag-asa, nandun yung pagmamahal doon sa hinihintay mo. Diba parang ang naghihintay? Alam mo, napakadali lang ng paghihintay pag minamahal mo yung hinihintay mo. Kaya pansinin mo pag mayroong kang nililigawan, pag sinabi sa iyo ganung taon sasagutin kita, talagang excited. Yung tiyo ko, for 4 years, ang usapan nila bago siya sasagutin at 4 na palakol din lang naubos niya para magtumba ng mga kahoy. 4 na taon siyang nagserbisyo para lang mapangasawa yung tiyahin ko. 4 na taon. Isipin mo yun, di ba? Pero excited siya, pakiramdam niya, saglit lang. Pero ang napakabuti naman doon, yung lahat ng tinaniman niya ng niyog, yung pala sa kanya rin ibibigay ng aking lolo. Sa kanya rin binigay after 4 years na pagsiservisyo niya. Yung tinanim niya sa kanya rin ibinigay. Kaya hindi ng kanilang kinabuhay. So, sa Panginoon po, pag tayo po ay matyaga na naghihintay ng kanyang pangako sa atin, tayo po ay makikinabang. Yung ating po pinaghihirapan, ilang taon po tayo naghihirap para maghintay, ito po ay ibibigay ng Panginoon na mayroong pagmamahal. Akala mo yung lahat ng pinagdadaanan mo ng kahirapan, akala mo ay parang wala lang. Lahat po ng ito ay makakakamit mo. Sabi nga ng Panginoon, masarap magpautang sa Panginoon. Sabi nga ni Kuya Jan kanina, pag sa Panginoon ka nagpautang, 100 folds ang ibabalik ng Diyos. Diba sa tao, pag nagpautang ka sa tao, kung minsan hindi na tinutubuhan, hindi pa binabalik yung puhunan. Sa Diyos ko, napakasarap magpautang sa Panginoon kasi kailanman hindi nangungutang ng Diyos. Amen. Kaya sa ating po mga buhay, kung tayo man kuminsan nauutal na sa pananalangin, hindi natin alam kung anong bibig kasi natin pananalangin, ang Diyos po ang tumutulong sa atin.
Ang banal na Espiritu na nag-guide sa atin, siya ang nagbibigay ng liwanag sa ating puso, sa ating isip, para masabi yung mga bagay na hindi na natin kayang sabihin. Ang sabi rito, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sampitin. Ang banal na Espiritu po na nananahan sa atin, kaya nga, yung ating katawan, ito yung templo ng banal na Espiritu, siya po ang naghahari dito, siya po yung alam ng banal na Espiritu kung ano yung dapat mong gawin. Kaya sabi ko kung minsan, nakakatulog ka na sa pananalangin mo, pero ang banal na Espiritu, siya po ay tuloy-tuloy na nananalangin para sa iyo. Kaya kung minsan may tinatanggap ka na hindi mo yung pinanalangin, bakit may tinanggap ako? Bakit may dumating na blessing sa akin, hindi ko binabanggit? Kasi po yung banal na Espiritu na natutuwa sa iyo, siya po yung nagkukunikit sa Panginoon para maibigay yung gusto mo. Pinakikiramdam mo kaya pagod na itong anak ko, pero ang banal na Espiritu, siya po yung sabi niya, hindi na natin kaya, pero siya yung tumutulong, hindi na natin maiusal yung dapat natin banggitin. Ang Panginoon, ang Espiritu na galing sa Panginoon, siya yung nakikipag-usap sa Ama para makarating doon. Kaya ang banal na Espiritu po kasi siya yung sensitive po yan. Kaya sa ating ginagawa, siya po ay talagang laging nandyan. Pag hindi na natin kaya, siya yung nakikipag-usap sa Panginoon. Magugulat ka na lang, darating sa iyo yung blessing. Hindi ko naman nabanggit ito. Wala akong nabanggit na ganitong blessing. Bakit nagkaroon ako? Hindi mo alam yung banal na Espiritu. Sabi niya rito, di ba? Sabi niya, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Yung mga bagay po na hindi natin masambit sa Panginoon, marami po yan kung minsan nauutal ka na, hindi mo na mabanggit. Di ba? Kaya kayo naging speak in tongue, hindi na unawaan ng tao, pero nauunawaan ng Diyos. Amen. May mga sinasabi tayo na hindi natin alam, pero alam ng Panginoon. Sa kabila po ng ating kabisihan, alam niyo, kahit tayo ay busy, may Espiritu po nananahan sa atin na nakakunik sa Panginoon. Kaya tayo ay naiingatan at nailigtas at pinagpapala tayo na hindi natin nalalaman na mayroon dumarating na pagpapala, hindi naman tayo nanalangin. Kasi po patuloy ang koneksyon natin sa Panginoon. Patuloy ang koneksyon natin sa Ama. Kaya pag tayo po ay, kumbaga, huwag natin hayaan na ang banal na Espiritu ay, kumbaga, magtampo o panghinaan. Mahina man ang ating katawan, pero pag malakas ang Espiritu, tayo po ay patuloy na magtatagumpay. Ang sabi sa 27, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Espiritu po ang namamagitan sa atin para sa kalooban ng Panginoon. Hindi na tayo nagtatrabaho para sa ating kaligtasan, para sa ating mga pagpapala, para sa mga hinihingi natin. Ang Espiritu na nananahan sa atin, ito na po yung namamagitan. Ito na yung gumagawa ng paraan. Kumbaga, di ba, pag sa ating mga, dito sa atin, halimbawa si Liwan, meron siyang maraming magre-rent sa kanya. Tapos may kaibigan siya na busy pero maraming sasakyan. Tatawag lang siya ron. Sabi, okay, pwede. Siya na makikipag-usap dun sa mga magre-rent. Yung may-ari, wala nang pakialam. Kahit matulog siya, darating yung pera sa kanya. Siniway niya yung gumagawa ng paraan, siya na yung nagkakatid, siya na yung nagkikipag-usap, siya na lahat. Yung tao, nakaano lang, kasi kaibigan niya eh. May people siya, yung tao nandun lang sa kanilang tahanan, tatanggap siya. Ay, banal na Espiritu po, siya yung nagtatrabaho sa atin. Siya yung namamagitan sa atin sa Ama. Siya yung talagang gumagawa, siya yung nagsasakripisyo para sa atin. Ginagawa niya ito dahil mahal tayo ng Panginoon. Kahit tayo isa nanghihina na, pero ang banal na Espiritu patuloy tayong pinapalakas. Nagbibigay siya sa atin ng tagumpay. Sabi niya rito, ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Napakaliwanag po ng salita ng Panginoon na ang banal na Espiritu. Kaya nga, ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig.
Pagmamahal, lahat nandun eh. Kaya pag nasa atin yun, puro tagumpay na makakamit mo. Kasi siya yung nagtatrabaho, siya yung gumagawa, at pag siya po ang gumawa, wala po yung supply. Napakabilis po ng proseso kung ano yung dapat mong gawin. At sabi niya sa 28, alam natin lahat na, sabi niya rito, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Pansinin mo po dito yung sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ito po ay para, yung mga mabubuting bagay, ito po ay nakakalungkot doon sa mga hindi nagmamahal. Sa mga nagmamahal lang po sa Kanya, hindi po lahat kasali dito. Hindi lahat ay mayroon ito. Hindi lahat mayroon ng banal na espiritu na nakikipag-usap sa Ama. Hindi lahat mayroong banal na espiritu na namamagitan sa Ama. Hindi po lahat ng tao mayroon nun. Ang sabi lang dito sa kanyang salita, sapagkat, ang sabi niya ito, alam natin lahat sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Yung nagmamahal lang po. Sa mga hindi nagmamahal, hindi po nila ito makakamit. Hindi po nila makakamit yung pagtulong ng banal na espiritu, pakikipag-usap ng banal na espiritu sa Ama para sa iyong kailangan. Para sa iyong pangailangan, siya po ang gagawa ng paraan. At ito po ay doon lamang sa mga nagmamahal sa Ama, sa Panginoon. Doon lang po ito. Yung mga hindi nagmamahal, nakakalungkot para sa kanila. Hindi nila ito makakamit. Kaya nga, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, mayroon pong tunay na tagumpay pag ang Diyos po ang kasama natin. Ang sabi sa 29, sapagkat sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito ay pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon siya ang panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Yan sabi niya ito, sapagkat sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Alam na ng Panginoon kung sino ang magiging Kanya. Hindi, sabi ko nga, hindi isang pagkakataon na ikaw ay narito. Noon pa man, pinili ka na ng Panginoon. Noon pa man, alam na ng Diyos na ikaw ay sa Kanya. Alam na ng Diyos, ito sa akin itong taong ito. May pinagdaanan ka man, napalayo ka man sa Panginoon, pero ibabalik ka ng Diyos. At may pamamaraan ng Panginoon na kung minsan, hindi natin kaya. Masakit para sa atin. Pero may pamamaraan ng Diyos. Sabi ko nga, may mga gusto ang Panginoon na hindi natin gusto. At ang lagi ko niyang ini-example yung sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Sino may gusto nun? Kahit ako, ayaw ko yun eh. Pero gusto ng Diyos yun. Pero ayaw natin. Di ba? Sabi niya, pag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo pa yung kanan. Ayaw ko yun. Pero gusto ng Diyos yun. Marami. Yung mga gusto ang Panginoon, hindi natin gusto. Pero yun yung mas makabubuti sa atin. Yung mga ginagawa ng Panginoon. Ito ay para lang sa mga nagmamahal sa Kanya. Para lang po ito sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya, sa mga bagay na ating ginagawa, sabi niya rito, sapagkat sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Pinili na tayo upang maging katulad ng Kanyang anak. At walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kasi siya yung ating model. Siya yung ating modelo at siya yung dapat natin gayahin. Diba? Ito yung ating ginagaya. Lagi pang nanalangin ng Panginoong Hesus. Nung panahon na siya ay naghirap na talagang naramdaman niya yung sakit bilang tao, sabi niya, Panginoon, kung sa akin lang, ayaw kong danasin ang mga sakripisyo dito, pero kalooban mo ang mangyari at hindi ang kalooban ko. Ibig sabihin, sa ating pong buhay, dapat tayo ang nangyayari sa atin ang kalooban ng Ama at hindi ang kalooban natin. Para mangyari yung lahat ng plano niya sa atin. Sabi sa verse 30, ang mga pinili niya noong pang-una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanyang rin pinawalang sala.
So tayo mga tinawag, pinili ng Panginoon, tayo pinawalang sala ng Diyos. Kaya napakadali sa atin ang tumawag sa Kanya. May diretso tayong kumbaga relasyon sa Panginoon. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Bakit po tayo ay mayroong kaluwalhatian? Bakit po may nakikita ang mga tao na kakaiba sa atin? Kasi mayroon po tayong kaluwalhatian na binahagi ang Panginoon. Bakit kahit nagagalit ka ay nakakapagpigil ka? Bakit hindi ka nakakapagsalita ng mga bagay na dati naman sinasalita mo? Kasi binahaginan ka ng kaluwalhatian ng Panginoon, ng presensya ng Panginoon. Dati pa nakarinig ka ng salita, ang igaganti mo, puto-bong-puto-bong sinta. Ngayon, praise the Lord. Amen. Hindi ka na basta-basta. Kasi yung presensya ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Diyos, nasa atin, dala-dala natin. Dahil ibinahagi yun sa atin ng Ama. Sa pamamagitan ng anak at ng banal na Espiritu na siya pong nananahan sa atin. Napakaliwanag po na sinasabi ng kanyang salita na pag tayo ay nanatili sa Kanya, makakamit natin yung mga gusto natin. At sa ating pananalangin, sabi ko nga, kung minsan nananalangin ka na nararanasan ko yung minsan nananalangin ako, inaantok na ako, minsan nakakatulog na ako nananalangin. Pag umaga, ay mga natatanggap ako na hindi ko naman nabanggit, pero meron akong natatanggap. Sabi ko yun na pala yung banal na Espiritu na nagkagayad sa akin. Diba sa atin minsan sa panaginip natin, parang napanaginip ka na, parang nangyari talaga sa iyo. Diba may mga ganun, mga panaginip natin. Ang banal na Espiritu po ay nasa atin. At ang Panginoon po ang siyang nagkikipag-usap na ang banal na Espiritu para sa atin. Kaya tayo po ay nagkakaroon ng tagumpay. Kaya lagi lang po natin ilagay sa puso natin na yung mga bagay po na hindi natin kayang banggitin, kaya pong banggitin ng banal na Espiritu na nananahan po sa atin. Salamat sa kanyang mga salita ngayong gabi. Tayo po iinuko at tayo manalangin. Father God, salamat po Ama sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin ko Lord na patuloy mo Lord na bigyan Panginoon ng mga pagpapala ang iyong mga anak na patuloy nagtitiwala sa iyong Panginoon. Baguhin mo ang aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, samahan sa lahat ng aming ginagawa para, Panginoon, malulong ating Panginoon sa aming mga buhay. Lord, pagpalaan mo ang iyong mga anak sa dahong ito. Ang lahat, Panginoon, ang aming dalangin, kaya ang pinasasalamatan na sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.